Yan, naririnig niyo po ako. Malinaw po, ano? Katulad po ng mga pinangako ko po na mga mensahe ng Panginoon na ating pong tatalakayin. Ito po ay pangalawa sa huli. Ano? Ito po ay pangalawa sa huli na topic po natin sa second quarter po ng ating taon. At patuloy po tayong nagtatalakayan ng mga doktrina ng Biblia. At ito po ay hinati ko po sa dalawa, ano? Kasi medyo mahaba po ito. Mamaya abutin na naman tayo ng 2 oras. Kaya po hinati ko po yung part 1. Katulad po na nakikita nyo sa inyong mga screen, ay may pamagat na End of Times Before Rapture. Ayan. At ang ating pong talata mamaya na gagamitin ay sa 2 Timoteo 3:1 hanggang 5. Mamaya sasagutin natin po yung mga tanong sa isipan natin, yung mga karaniwang tanong ng mga Kristyano, kailan ba ang katapusan ng sanlibutan? At kailan po ba tayo dadalhin ng Panginoon sa langit? Ayan. Sasagutin po yan ng salita ng Panginoon. Kaya ihanda po natin ang ating mga sarili, ang ating mga pakinig, ang ating mga Biblia, lalong higit. At upang sa gayon ay sama-sama po nating alalahanin ang salita ng Panginoon at unawain ito sa pamamagitan ng Kanyang banal na Espiritu. Dito po sa 2 Timoteo 3:1 hanggang 5, ang sabi po rito, datapwat, alamin mo ito, nasa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan, kaysa mga maibigin sa Diyos, na may anyo ng kabanalan, datapwat, tinanggihan ang kapangyarihan nito, lumayo ka rin naman sa mga ito. Papalain tayo ng Panginoon sa pagkabasa at pagkarinig ng Kanyang salita. Ayan. Pag-uusapan po natin ngayon dito, mga kapatid, sa part 1 ng ating talakayan, ay yung mga mangyayari at yung kasalukuyang nangyayari before rapture. Ano? At sa part 2 ng ating talakayan next week, loobin ng Panginoon, ang pag-uusapan naman natin ay yung after ng rapture. Ano ang mga mangyayari? Ano yung timeline ng pagparito ng Panginoon hanggang sa pag-establish niya doon sa atin sa paraiso? Ayan, pag-uusapan natin yan next week. Kaya kung kayo po ay willing na makinig muli sa atin, samahan niyo po kami muli next week. Loobin ng Panginoon, buhay po tayong lahat. Ay yun po ang ating tatalakayin para mabuo po natin tong series po na ito. Anyway, magpasimula na po tayo. Tuloy-tuloy na po natin para hindi tayo magtagal. Alam niyo po, tama po yung sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo noong sabihin niya doon kanina sa binasa natin na ang mga huling araw ay darating na panahong mapanganib. Totoo po yun eh. Sino pong hindi sang-ayon dito sa inyo? Sa mga nakikinig ngayon. Alam niyo po, napakapanganib na ng panahon natin ngayon. Hindi tayo mapoproteksyonan ng kahit sino. Kahit sinong tao, kahit sinong lugar, o kahit anong lugar,
o kahit sino pa man sa buhay natin. Walang proteksyon tayong matatagpuan dito sa lupa. Alam nyo, kahit nga yung mga tao na mayayaman, nagtatayo pa ng mga matataas na pader, naglalagay pa ng mga live wire, di ba? Naglalagay pa ng mga doberman, ng mga asong talagang bantay sa bahay. Pero, napapasok pa rin. Napapasok pa rin sila doon sa bahay nila. Pinapatay pa rin sila, ninanakawan pa rin sila. Kaya, maliwanag mga kapatid na dito sa buhay na ito, wala talaga tayong proteksyon na 100% na proteksyon. Hindi natin alam kung kailan tayo aabutan ng kamatayan. Hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Hindi natin alam kung ilang hinga na lang ang ating hihingahan. Ilang hakbang na lang ang ating ihahakbang. Kaya, sabi ni Paul kay Timothy, alamin mo ito, Timothy, sa mga huling araw, ang panahon ay magiging mapanganib. Bakit? Ano daw yung sinasabi rito na panganib? Mamaya tatalakayin natin yan. Pero dito sa sinabi ni Juan, sa unang Juan 5:19, ang sabi ni Juan, nalalaman natin na tayo'y sa Diyos at ang buong sanlibutan ay nakahilig sa masama. Kaya po pala nagiging mapanganib ang sanlibutan dahil ito po nakahilig sa masama. Alam niyo po ba sa Tagalog alam niyo po ba yung meaning ng nakahilig? Kasi malalim na Tagalog yan eh. Yung nakasandal. Nakasandal sa masama. At iyan po ang isang dahilan kung bakit po tayo inutusan ng Panginoon doon sa kanyang Great Commission na tayo mangaral, tayo gumawa ng mga alagad. Bakit? Kasi po ang sanlibutan, pasama ng pasama. Kung noong unang panahon masama, mas lalong masama ngayon. Kaya kung hindi po tayo mag-iingat at hindi po tayo didepende sa Panginoon, makakasama po tayo dito. Makakasama tayo dito sa mga nakahilig sa masama. Kaya, ito po ang ating pag-uusapan ngayon. Ano-ano ang mga mangyayari bago ang ikalawang pagbabalik ng Panginoon, Hesukristo, ayon sa Biblia. May mga mangyayari kasi Hindi naman rapture, tapos end of times, tapos na. Hindi gano'n, Akala kasi ng iba, pag bumalik na si Christ, tapos na lahat, wala na. Parang bigla na lang isang kisang mata, tapos na lahat. Meron pong mangyayari. May mangyayari pagbalik ng ating Panginoon, at may mangyayari before bumalik ang Panginoon. Before and after, may mangyayari. At dito tayo sa before. Ano ba yung mga mangyayari? At according sa Bible, ano ba yung mga mangyayari? Sa Matthew chapter 24, verse 4 hanggang 12, basahin po natin ito. Ang sabi rito, at sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, "Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan." Bago sinaysay ni Christ kung ano yung mangyayari before siya dumating sa kanyang second coming, meron siyang warning sa atin. Meron siyang sinabing warning. Ang sabi niya, "Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan." Why? Bakit sinabi po ito ni Christ? Bago niya sinabi yung mga detalye. Kasi po alam ng Panginoon na maraming maliligaw. Maraming mapapahamak. Maraming hindi maliligtas. Bagamat ang intensyon ng Diyos na makapagsisi tayong lahat, mailigtas tayong lahat, may sama tayo doon sa pangako niya, pero ang katotohanan ng buhay, ang katotohanan dito sa mundo, maraming maliligaw. At hindi natin pinag-uusapan dito yung mga taong
walang kinalaman sa Diyos. Yung mga hindi nanampalataya sa Panginoon. Hindi yun ang pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan dito, yung mga Kristiyanong tulad ko, tulad nyo, at tulad ng mga kapatiran natin na sa iba't ibang lugar. Sila po yung mga tao na prone saan? Sa falsehood, sa pagliligaw. Kaya kung hindi po natin iingatan ang ating sarili, ang ating pananampalataya, ang ating pagsunod sa Panginoon, makakasama po tayo dito sa warning ni Christ. Verse 5, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan, na mga nagsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. At mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan, sapagkat kinakailangang ito'y mangyari datapwat hindi pa ang wakas. Ito po pala, mangyayari pa tong mga to, pero hindi pa pala yun ang wakas. Ang sabi ni Christ, kailangang mangyari. Hindi po to option. Talagang mangyayari po ito sa ayaw at sa gusto natin. Kahit magkaroon pa ng mga peace treaty dyan, kahit pa magkaroon ng mga pagkakasunduan ng mga bansa, mangyayari po talaga ang digmaan. Mangyayari ito dahil sinabi po ito ng ating Panginoong Jesucristo. Ano pa? Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Kung magkagayoy, ibibigay kayo sa kapighatian at kayo'y papatayin. At kayo'y kapuputan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. At kung magkagayoy, maraming mga titisod at mga kakanuluhan ang isa't isa at mga kakatpuotan ang isa't isa at magsisibangon ang maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Mga kapatid, ito pong binasa natin ng mga talata, ito po yung mga mangyayari at nangyayari na bago dumating ang ating Panginoong Jesucristo sa ikalawang pagparito niya sa lupa. Ano? Well, baka sabihin nyo, pupunta ba sa lupa si Christ? No. Doon po siya sa alapaap, sasalubungin niya tayo sa alapaap. Ngayon, ang tanong, how close are we from the rapture? Kasi, sinabi to ni Christ 2,000 years ago. At mula noon, mga kapatid, kung magre-research kayo, napakarami na nangyari. Meron ng false Christ, doon sa verse 5 kanina, napakarami na naglitawan na false Christ. Nandiyan si David Koresh, yung si Sun Myung Moon. Kung babasahin nyo itong nangyari dito sa Korean pastor na to, grabe to. At kasama na rin dyan si Apollo Kibuloy, diba? Nagpapakilala siya daw yung anak ng Diyos. Ano pa? Rumors of war and conflict, napakarami. Even today, diba? As I am speaking right now, there is a war going on doon sa Israel at sa Iran. Sa Ukraine at sa Russia. Sa Pakistan at sa India. Nagkakaroon ng mga conflicts, ng mga digmaan. At hindi lang ngayon. Kahit noon pa man, nagkaroon na ng mga World War I, World War II, Cold War, yung Crusade. Alam niyo yung Crusades po? Ayan po ang pinakamabang war between Kristiyano at mga Muslim. Ang dami pong namatay niyan, milyon-milyon. Napakatagal po niyan, 100 of years. Na nagkaroon po ng digmaan
between sa mga Kristiyano at sa mga Muslim. At kung ano-ano pa. Famine, yung taggutom. Gaano karami ng taggutom? Hanggang ngayon, maraming bansa nagugutom. Sa ano pa lang, doon pa lang sa Africa, may mga bansa dyan na nagugutom. Namamatay sa gutom ang mga bata. Katulad po nito, Great Chinese Famine. Basta, i-google nyo na lang po. Isasend ko po to sa inyo later on. I-google nyo na lang kung kayo po ay interested dito sa mga information dito. Ayan, yung Ethiopian famine, Irish potato famine, yung mga yan, mga great famine na nangyari po yan sa mundo. Ano pa? Earthquake. Naku, napakarami po nito. Hanggang sa panahon natin ngayon, iba't ibang dako, nagkakaroon ng earthquakes. So yung Valdivian noong 1960, Alaska earthquake noong 1964. Nung sa Japan, noong 2011, kung naalala nyo yan, nagkaroon pa ng baha doon sa Japan. Yung sa Indian Ocean noong 2012, hanggang Singapore, umabot sa Singapore, saan ba yun? Sa Indonesia. Ayan. Nagkaroon ng mga, mga baha sa Indonesia dahil dyan sa Indian Ocean na yan. At marami pang iba. Actually, kahapon lang or today yata yun nagkaroon lang ng lindol sa Iran Nasa 5.3 ata kung di ako nagkakamali. Tingnan nyo yan. Tama yung sinabi ni Christ. Nagkalindol sa iba't ibang dako. Ano pa? Killing of Christians sa verse 9. Alam nyo po nung panahon ng Ottoman, ang mga Ottoman, galit na galit po yan sa mga Kristiyano. Actually, sila po yung sumakop sa Israel noon. Yan po, nag-genocide po sila ng mga Kristiyano, nasa around 1.5 million na mga Kristiyanong pinatay ng mga Ottoman Empire noon. Ganon din noong panahon ng St. Bartholomew Christian Massacre. Nasa around na 5,000 to 30,000 mga Kristiyano pinatay nito. At hindi natin tatanggalin yung mga persecution nung time ng Romans, nung Roman Empire. Kasama na dyan sila Peter, sila Paul, na pinagpapapatay ng mga Romano. Ayan. Napakaraming Kristiyano ang pinatay. Ano pa? Ano pa yung mga sinyalis daw, according kay Christ? Magkakaroon ng mga backsliders. False Christians. Ngayon, ang dami ng ganun Hindi na mabilang sa dami ng mga backsliders. Even sa panahon natin ngayon, napakaraming backslider. Hindi lang nabigyan ng gift ng Pasko, hindi na nag-church. Hindi lang napansin ni pastor o ni brother ministro, hindi na nag-church. Tinanong, bakit kayo hindi ka na nag-church? Hindi naman ako pinapansin dyan. Diba? Napakaliit ng mga bagay na dahilan bakit nababackslide. Pero, ang sabi ni Christ, darating at darating yan. Noong panahon ng G12, napakaraming Churches of Christ, nagkawatak-watak dahil dyan sa G12 na yan. Sa EGR na yan. Yung mga magkakapatiran noon, hindi na nagpapansinan. Dahil na-impluensyahan ng EGR. Alam natin yan. Lahat tayo nakaalam niyan, Maraming church ang hinati nitong EGR na ito. Ano pa? Astray. Ang sabi rito sa verse 11. Ano yung astray? Magkakawatak-watak, magkakaligaw-ligaw. Alam nyo, nung panahon na nagkaroon ng papa, kasi noon wala namang papa Pinag-aralan ko po to nung nakaraang mga araw, kailan nagsimula ng papa. Around, kung di ako nagkakamali, nasa 4th century na nagsimula ng karoon ng papa, ang Roma. Pero ang mga Katoliko, ang kanila pong sinasabi o tinuturo, si Peter daw ang first pope. Nagtataka naman ako, si Peter hindi nga nakaabot ng Rome. Hindi naman siya naging Bishop of Rome. Bakit siya naging first pope ng Catholic?
Kaya kung pag-aaralan natin yan sa susunod na mga panahon, itatapi ko po yan, paano nagkaroon ng Papa, at kung ito ba ay asang-ayon sa Biblia, pag-aaralan po natin yan. Pero anyway, nung nagkaroon nga po ng popes, ayan, nagkaroon po ng mga paghahati, nagkaligaw-ligaw ang mga Kristyano, dahil po hindi nila alam kung sino talaga ang tama. Ano pa? Establishing man-made churches. Aba, ang dami po nito ngayon sa atin. Diyan pa lang sa Pilipinas, napakaraming man-made church Yung mga gawa-gawa lang ng tao na mga church. Ayan, kaya no wonder ang mga tao sa panahon natin ngayon, litong-lito. Hindi nila alam kung talaga sino yung talagang church. Kung sino yung church na sinasabi sa Bible. Kasi ang dami-daming church. Dito nga lang sa San Diego, ang dami kong, pag nagdadrive ako around San Diego, ang dami kong nakikita ang church Inequities. Ano yung inequities? Yung katampalasanan. Ayan, ito, ang dami nangyayari ito ngayon. Kahit sa church natin Sa mga churches of Christ. Sa mga Christian churches. Yung church corruption. Ayan, corruption sa loob ng church. Yung hypocrisy. Ano ba yung hypocrisy? Yung pagiging ipokrito. Yung pagiging mapagpaimbabaw. Napakarami nito mga kapatid. Sana hindi po tayo isa dito. Yung mga tinatawag na woke Christian movement. Yung mga nagpapa-abortion, yung mga naniniwala sa LGBTQ, yung mga naniniwala sa mga bagay na hindi naman itinuturo ng Biblia at ino-over teach, lumalagpas doon sa itinuturo ng Biblia. Sila po yung tinatawag na mga pawok, mga woke. Mga bigla daw na naliwanagan. Ayan. Bigla daw naliwanagan ng salita ng Diyos. Pero kung titingnan natin, wala naman talaga sa salita ng Diyos yung pinagsasabi nila. Napakarami nito mga kapatid. Yung mga nililegalize, yung mga immorality sa loob ng church. Yung mga gina-justify yung mga kasalanan sa loob ng church. Mag-iingat po tayo dito. Pero, ang sabi ni Christ, darating po ito. Yung mga false pastor, yung mga false teachers, yung mga prideful na mga Kristiyano, yung mga immorality sa loob ng church, yung mga magkasintahan na nagli-live-in, pero hindi pa, pasintabi na po Alam ko po yung iba sa atin, hindi pa kasal. Pero, ang sinasabi po natin dito, yung alam nila yung dapat gawin, pero hindi po nila ginagawa. Baka sabihin nung iba sa atin, pero patamaan ko po kayo. Hindi po, Ang sinasabi po natin dito, yung mga tao na sinasadya po nila yung kanilang pagiging immorality. Yung pagiging immoral nila. Yung halimbawa, yung mga kabataan ngayon na ginagawa pong normal, nino-normalize yung mga pagde-date. Pag sinabing pagde-date, na nagsasama na sila. Nagsasama na, hindi naman mag-asawa, nagsasama na sila. Alam nyo, napakarami ang kilalang mga Kristiyanong ganon sa iba't ibang church na tumatayo pa sa pulpit, tumatayo pa sa harapan ng church, 'di ba? Yun po, iwasan po natin 'yon. Kaya po dito sa church po natin, pinaglilingkuran po natin, pinopromote po natin yung salita ng Panginoon, yung tamang proseso ng Panginoon, especially sa pag-aasawa. Baka masaktan po yung iba sa atin, hindi po ako nagpapatama. Sinasabi ko lang po ang salita ng Panginoon dito. Iniiwasan natin yung mga problema sa church. Ngayon, ito pong mga ito, mangyayari po ito at nangyayari sa panahon natin ngayon. Kaya ang tanong, doon sa kaninang tanong natin dito, how close are we now from the rapture? Gaano na tayo kalapit? Kasi pinag-usapan natin to. Nangyayari na pala noon pa man Ngayon ang tanong, gaano na tayo kalapit? Malapit na ba tayo? Yes. We are very close actually. Nag-aantay na lang tayo ng caught up Anytime soon. Pwede ngayon habang
Nag-worship tayo sa Lord. Nakikinig tayo ng topic nito. Sa isang kisap mata, in the blink of the eye, pwede tayong rapture ng Panginoon. Tayong mga nabubuhay pa. According doon sa 1 Thessalonians chapter 4. Sa 1 Corinthians chapter 15 pala, kung di ako nagkakamali. Sa isang kisap mata, tayo po ay babaguhin ng Panginoon. Yun po yung tinatawag na rapture. Ngayon, pag-usapan po natin ito. Meron pa pong isang sign na minsan po nakakaligtaan po ng mga ministro na ipaliwanag at sabihin sa church. Ano pa yung isang sign para malaman natin na dapat itong mangyari bago ang rapture? Ano kaya yon, mga kapatid? Tingin nyo. Matthew chapter 24, verse 14, ang sabi rito ni Christ, at ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa. At kung magkagayoy, darating ang wakas. Kailan po daw darating ang wakas? Kapag naipangaral na po ang lahat, sa lahat ng tao, sa buong sanlibutan, sa lahat ng mga bansa, ang ebanghelyo ni Kristo. Magtataka tayo ngayon, bakit kaya hindi pa dumarating si Christ? Bakit kaya wala pang rapture? Kasi po hindi pa nangyayari ito eh. Ito pong verse 14, hindi pa po nangyayari. Sa katunayan, according po dito sa aking reference sa Joshua Project website, sila po yung mga tumutulong na i-spread ang gospel sa buong mundo. Ito pong programang ito. Napakarami pa po, 7,400 group of people hindi pa po nare-reach ng gospel. Estimatedly. Kabilang na po dyan yung mga Kurd sa Turkey, yung Yadab sa India, yung Kampa sa China. Alam mo sa China po, napakarami pa pong mga grupo ng tao doon hindi pa nakakarinig kahit kailan ng salita ng Diyos. Kahit po doon sa sobrang unique ng kanilang word, ng kanilang dialect, wala makapag-translate ng Bible doon po sa dialect nila. Alam niyo po sa China, hanggang ngayon, pinipersecute po ang mga Kristiyano eh. Pinapatay po. Pinafiring squad. Kaya, napaka-bless po natin dahil meron pong ganitong mga grupo ng tao na Joshua Project. Kung gusto nyo po, i-google nyo na lang po yan. Makikita nyo po yung kanilang mga proyekto, yung kanilang mga ginagawa sa buong mundo na ipagpalaganap ang salita ng Panginoon. Tingnan nyo po, kaya hanggang ngayon, hindi pa dumarating si Christ. Kasi kala po natin, lahat na ng mundo nakarinig na ng salita ng Diyos. Yung pala, hindi pa. Kasi sa dami na natin naririnig ngayon, sa social media, di ba? Puro ang bukang bibig si Jesus Christ, yung kanyang gospel. Pero hindi pa pala lahat. Hindi pa pala lahat ng tao nakarinig ng patungkol sa Panginoong Hesus. Kaya ito po isang indication nito, mga kapatid, na hindi pa talaga darating ang Panginoon. Ngayon, doon po sa binasa natin kanina, meron doon tinatawag na kahirapan. Doon po sa binasa natin kanina, may sinabi si Christ na may darating na kahirapan. Ang tawag po doon ng mga Kristiyano, ng mga teachers, ng mga theologian, ang tawag po doon ay pre-tribulation. Bakit po tinawag na pre-tribulation? Sa Biblia po, may dalawang uri ng tribulation. Baka po hindi nyo pa po naririnig to sa ibang mga ministro. Ito na po yung pagkakataon nyo marinig. May dalawa pang uri ng tribulation o yung kahirapan. Yung tinatawag po na pre-tribulation at yung tinatawag na great tribulation.
Naintindihan niyo po? Dalawa po yan. Pag-uusapan po natin ano yung pagkakaiba nito. Sa Juan chapter 16 verse 33, ito po yung sabi ni Christ. Ang sabi niya rito, ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay mayroon kayong kapighatian, ngunit laksan ninyo ang inyong loob, aking dinaig ang sanlibutan. Tingnan sa English version, ang sabi rito, these things have I spoken unto you, that in me ye may have peace. In the world ye have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. Ito pong tinatawag dito na tribulation ni Christ, ito po yung nangyayari ngayon. Ito po yung nangyayaring kahirapan natin ngayon. Naghihirap po tayo dito sa mundo. Nagiging bias ang mga tao sa atin. Nagkakaroon tayo ng unjust society, unjust government. Yan po yung tribulation, yung kapighatian. Kaya nga po tayo, pag nagpipreach po tayo ng gospel, nagpipreach po tayo ng salita ng Lord, marami po nagre-reject po nito. Yun po yung mga tribulation na sinasabi ni Christ. Pero, yung Great Tribulation, mangyayari po ito after po ng rapture. Naintindihan po natin? Yung pre-tribulation, mangyayari yan before rapture. At nangyayari na po yan sa atin. Ito pong tinatawag dito ni Christ sa Matthew chapter 24, 21 hanggang 22. Ito pong Great Tribulation po na ito. Mangyayari po ito pagkatapos po ng rapture. Why? Kasi po yung irarapture, church po yun. Hindi po yun buong lahat ng tao. Ang irarapture lang ng Panginoon na isasama niya sa alapaap, yung mga Kristiyano po yun, yung iglesia. Yung kasama po sa iglesia ng Panginoon. Yun po yung irarapture. Yung mga buhay pa, yung mga hindi pa patay sa laman. Pero, bago mangyari yun, ang sabi ng Bible, yung mga patay, yun munang unang ibubuhayin. Ano? Tapos tayo, mga buhay pa, tayo po, sa isang kisap mata, tayo po ay papalitan ng incorruptible body. Sa isang kisap mata. At sasalubungin natin ang Panginoong Hesukristo sa alapaap, sa clouds, sa langit. Ngayon, doon sa mga nandito sa baba, mga naiwan, baka wag naman sana mangyari sa bawat isa sa atin, ano. Baka magtaka tayo, bigla na lang nawala yung katabi. Tapos ikaw, nandito ka pa. Bakit hindi ako nawala? Bakit hindi ako nagbago? Aba, kapatid, isip-isip tayo, ano. Nakita mo yung kapatid mo, yung lutang-lutang na sa heaven. Tapos ikaw, nandiyan pa rin, nakaupo. Ako, delikado. Ang sabi rito, sapagkat kung magkagayon, magkakaroon ng malaking kapighatian. Ano yung, ano po yung karakter nitong malaking kapighatian na ito, Great Tribulation? Ang sabi ni Christ, na ang gayoy, hindi pa nangyayari buhat sa pasimula. Buhat kay Eva at Adan, hindi pa nangyayari ito. Hanggang ngayon, ang sabi niya, at hindi na mangyayari kailanman. Hindi na mangyayari ito. Pag nangyari po ito, mga kapatid, hindi na mangyayari ito uli. Bakit? Kasi pagkatapos mangyari ito, end of the world na eh. Wala ng world, wala ng mundo. Actually, pag-uusapan po natin to next week, yung 7 years of tribulation. 7 taon kasi po ito eh, na Great Tribulation ito. At sa loob po ng 7 taon na yon, meron pong mga mangyayari. Doon po natin yun mababasa sa Revelation. Kaya po, pag-uusapan natin yan next week, loob ng Panginoon. Ang sabi rito sa verse 22, at malibang paikliin ang mga araw na yaon, ay walang lamang makaliligtas, datapwat, dahil sa mga hirang ay paiikliin
ang mga araw na yaon. Tingnan nyo yan. Kaya pala nagtataka tayo, bakit kaya ang bilis ng linggo? Ngayon, linggo pa lang, tapos linggo na ulit. Tingnan nyo yan, parang kailan lang tayo nagkita-kita di ba? Napansin nyo po ba yan, mga kapatid? Parang ang bilis ng oras. Ang bilis ng araw. Nung panahon ng mga bata pa naman tayo, hindi naman ganun Ewan ko po sa mga pananaw nyo. Pero nung medyo bata-bata po ako, parang hindi naman masyadong mabilis yung oras. Pero alam nyo ngayon, ang bilis-bilis. Ang bilis tumanda ng tao. Pero nyo, ako, kasasampa ko ng 36. Parang kailan lang, 10 taon lang ako. Parang kailan lang magkakasama lang kami sa bukid noon. Nagtatanim ng palay. Pero ngayon, magkakahiwalay, may mga pamilya na rin kami. Diba? Ang bilis-bilis ng araw. Kaya gasino pa yung 20 years from now, 10 years from now, 5 years from now, na hindi natin ibibigay sa Panginoon yung buhay natin. Yung iba sa atin, nakatuon pa rin sa mga makamundong bagay. Ay, ano bang gagawin ko? Ano bang long-term plan ko? Ano ba ang short-term plan ko? Ano ba yung mga dapat kong mabili? Ano ba dapat maging ako after 10 years? May mga ganun pa rin Kristyano ngayon hindi nga natin alam kung anong mangyayari sa atin sa nearest future natin. Ano yung nearest future natin? Tomorrow. Yun yung nearest future natin. Hindi nga natin alam po mga kapatid kung anong mangyayari sa atin bukas. Kung buhay pa ba tayo? Kung nakakahinga pa ba tayo? Nakakagalaw pa ba tayo o hindi? Tapos meron tayong lakas ng loob magplano ng future natin. Dapat may na ako, lupa at bahay pagtapos ng 5 years. Dapat may kotse na ako after 3 years. Aba? Hindi mo nga alam kung ngayon pa lang, mamaya pag alis natin dito sa service na to, buhay pa tayo Meron nga, nakatayo lang ngayon, bigla na lang nahimatay. Tapos patay na. Meron nga, naggagadgad lang ng nyug Nagkamali lang ng gadgad, patay. Diba? Hindi natin alam kung anong mangyayari sa buhay natin. At, ang sabi ng Panginoon, paiikliin niya yung araw na yun. Yung time natin dito sa lupa, paiikliin. Yung life ng earth, paiikliin ng Lord. Why? Para rin sa atin. Para rin sa atin yun. Hindi, dahil sa, kasi gusto ng Panginoon, sadista kasi ang Panginoon. Hindi. Actually, blessing nga yun Kasi para po, hindi natin maranasan itong mga bagay na ito. Alam niyo po kasi, ang Diyos, mas matalino sa atin mas marunong ang Diyos. Kaya wag natin, lalo na yung mga bata na namamatay, yung mga sanggol na namamatay, minsan tinatanong ng mga magulang, Lord, bakit naman sa dinami-dami ng bata, dinami-dami ng anak, bakit pa yung anak ko, Lord? Hindi natin alam. Baka alam ni Lord na paglaki ng bata na magiging salbahay, magiging masamang tao. Kaya, inunahan na ni Lord. Diba? Kasi, habang tumatagal ang tao, nagiging prone to sin. Kaya ngayong matatanda, diba, katulad ni Solomon, ni Haring Solomon, nung bago pa lang siya, ang sipag niya sa Panginoon. Nung tumanda na si Solomon, ang sipag niya na gumawa ng kasalanan sa Panginoon. Nandun na yung sumamba sa mga Diyos-Diyosan, nag-asawa siya ng marami. Diba? Kaya ganun ang karunungan ng Panginoon sa atin. Dito pinapakita ng Lord na tayo po pala minamahal ng Panginoon dahil sa alam ng Panginoon yung mga mangyayari in the future. Alam ng Panginoon na baka 50 years ka naging Kristiyano, nung ika-51 years mo, naging masamang tao ka, pumatay ka ng tao, nang rape ka.
Gumawa ka ng mga immorality, gumawa ka ng mga kasalanang nakamamatay. Apa? Di sayang naman yung 50 years mo na pinaglingkod mo sa Panginoon. Kasi yung ika-51 year mo, yung pala yung magdadala sa iyo sa impyerno. Di ba? Kaya salamat sa Panginoon. Kung pinaiikli ng Panginoon yung buhay natin, kung pinaiikli ng Panginoon yung mga panahon na darating. Actually, dapat pag nagpipray nga tayo, ang prayer natin, Lord, dumating ka na. Lord, i-rapture mo na kami, Lord. Sana, dumating ka na, Lord. Sino dito nagpipray ng ganon? Taas yun yung mga kamay. Aba, isa lang yata. Parang ayaw nyo dumating si Lord, Yung iba kasi ayaw nang dumating si Lord. Gusto nila mamuhay na ito na habang buhay sa lupa Kaya tingnan nyo yung ibang relihiyon, ang turo nila ganon. Yung mga saksi, ang turo nila habang buhay daw dito sila sa lupa. Abay ka. Dito kami titira, sabi. Dito na kami kaya alam niyo yung mga relihiyon na ganon, nagtatayo ng mga malalaking bahay dito Dahil akala nila pag dating ni Christ, ikalawang pagparito ni Christ, dito pa rin sila sa lupang to. Sino namang matinong tao, titira ang gustong titira dito sa lupa. Nandito na lahat ng korupsyon, lahat ng sakit, lahat ng kasamaan. Tapos gusto mo pa rin dito titira? Aba, wala yata sa Bible yung ganong turo. Ano-ano ang mga kapighatiang sinabi ni Kristo na kailangan nating maranasan? 3 bagay lang po ito mga kapatid. At dito na tayo, malapit na tayo magtatapos. Baka sabihin nyo, matagal na naman itong ating message. Ano-ano yung mga kapighatian? Number 1, ang sabi ng Biblia, maraming darating na manunuya. Ano ba yung manunuya? Yung mga scoffers, yung mga mockers. Sabi ni Peter sa Pedro 3:3 hanggang 4, na maalaman muna ito na sa mga huling araw ay magsisiparito ang mga manunuya na may pagtuya na magsisilakad ayon sa kanilang masasamang pita. At magsisipagsabi, saan naroon ang pangako ng kanyang pagparito? Sapagkat buhat ng araw ay mga tulog ang mga magulang, ay nananatili ang lahat ng mga bagay na gaya ng kalagayan nila mula ng pasimulan ang paglalang. Alam nyo, hindi ko alam kung may mga kilala kayong ganito pero napakarami po nito ngayon. Especially sa social media. Hindi po sila naniniwala sa ikalawang pagparito ng Panginoon. Nanunuya pa sila, nagmamak sila. Sinasabi nila, ano ba? Akala ba namin may end of the world. Akala ko ba babalik si Christ? Bakit hanggang ngayon ganito pa rin ang itsura ng mundo? Paikot-ikot lang. Parang gulong. Paikot-ikot lang. Dumating na po yung mga taong ito. Kaya alam natin na tayo po nasa mga huling araw na. Pangalawa, sabi ni Judas, kasama po pala ito doon sa mga mockers. Sabi sa Judas 1:18-19, kung paanong sinabi sa inyo, magkakaroon ng mga manunuya sa huling panahon na magsisilakad ayon sa kanilang masasamang pita. Ang mga ito ay nagsisigawa ng paghihiwalay, malalayaw na walang taglay na espiritu. Ito po yung mga karakter ng mga manunuya na yon. Kaya mag-ingat po tayo dito, huwag po tayong sumama sa mga ito. Huwag nating gawing mga peers sa buhay natin itong mga manunuya na ito. Dahil wala po silang kalalagyan sa langit. Itong mga ito. Dahil hindi po sila naniniwala sa Panginoon, sa mga salita niya. Ano pa? Pangalawa, yung paglitaw ng mga antikristo. Ano ba itong mga antikristo na ito? Ano po yung karakteristik ng mga antikristo? Sa Matthew chapter 24, 23 hanggang 27, ang sabi,
Kung magkagayon, kung may magsabi sa inyo, sino mang tao, narito ang Kristo, o nariyan, huwag ninyong paniwalaan, sapagkat may magsisilitaw ng mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, anupat ililigaw kung maari, pati tayo, mga hinirang, ililigaw ng mga to. Narito, ipinagpauna ko ng sinabi sa inyo. Kaya nga kung sa inyo'y kanilang sasabihin, narito, siya'y nasa ilang, huwag kayong magsilabas. Narito, siya'y nasa mga silid, huwag ninyong paniwalaan. Sapagkat gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan at nakikita hanggang sa kalunuran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Huwag po tayo maniniwala. Mga antikristo itong mga nagpapalaganap ng mga to. Mga false Christian, mga false Christ. Bakit? Isang sign para malaman natin na si Kristo talaga yon. Si Kristo hindi na talaga bababa sa lupa. Doon nga siya natin sasalubungin sa alapaap eh. Tapos may magsasabi, nandito si Christ sa ilang. Nasaan doon sa forest, nandun sa kung saan man. Hindi po siya yun. Yun po yung dapat nating isipin, mga kapatid. 1 John chapter 2 verse 18 hanggang 19. Sabi ni John, mumunting mga anak, ito ang huling oras at gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo. Meron pong Antikristo na sinasabi sa Biblia, isang tao po ito. Kahit ngayon ay lumitaw ang marami ng Antikristo. Meron pong isang Antikristo, mga kapatid. At dito, meron pang mga Antikristo, mga followers nitong Antikristo na ito. At ang sabi ni John, dumating na ito. Kaya noon pa man pala, noong panahon ni John, kailan ba namatay si John? Approximately 100 AD. Mula noon hanggang ngayon, may mga Antikristo na. Kaya huwag na po tayo magtaka kung may mga nakikita tayong Antikristo. Eh sino ba itong mga Antikristo na ito? Verse 19, ang sabi rito, sila'y nangagsilabas sa atin. Ba, galing sa atin pala ito, no? Galing sa church. Ngunit, sila'y hindi sa atin. Sapagkat kung sila'y sa atin, ay nagsipanatili sana sa atin. Ngunit nangagsilabas upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. Tignan niyo yan. Ano ba? Ano yung karakteristik nito mga Antikristo na ito? 1 John chapter 4 verse 2 hanggang 3. Dito ay nakikilala nyo ang Espiritu ng Diyos. Ang bawat Espiritong nagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman ay sa Diyos. Naintindihan po nyo itong talatang ito? Ang bawat Espiritong nagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman ay sa Diyos. At, verse 3, at ang bawat Espiritong hindi ipinahayag si Jesus. Anong pagpapahayag yon? Ay hindi sa Diyos. Ano yung pagpapahayag? Na si Jesus hindi naparitong nasa laman. Kabaliktaran nung nasa verse 2. Eh sino yung mga nagtuturo ng mga Kristiyanong, ng mga iglesyang ito? Yung mga nagtuturo na si Christ hindi daw Diyos. Kilala nyo na po yung sinasabi ko. Ang bawat Espiritong nagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman. Ibig sabihin po, pinapakita ni Juan dito na si Kristo hindi talaga tao. Nagkatawang tao. Magkaiba yung
nagkatawang tao sa tao. Kung tao si Kristo, dapat hindi na siya nagkatawang tao. Dati na siyang tao eh. Parang yung sasakyan. Hindi mo sasabihin sa sasakyan, nagkatawang sasakyan. Eh, dati na nga sasakyan yun eh. Si Christ, sa original niyang kalalagyan, siya po ay Diyos, siya ay Espiritu. Siya ay anak ng Diyos. At ang Diyos ay Espiritu. Kaya, nung siya po ay bumaba sa lupa, siya po ay nagkatawang tao. Hindi po siya tao na dati. May tao ba naman na nabuhay bago nilalang yung tao? Kailan ba nagkaroon ng tao? Nung nilalang si Eva at si Adan. Doon lang nagkaroon ng tao sa mundo. Doon lang nagkaroon ng tao. Eh, si Kristo, before pa kay Eva at Adan eh. Tapos sasabihin ng ibang church, tao daw si Christ. Pag sinabi ng mga tao, o ng mga sino man, ang sabi ni Juan, nagpapayag ni si Kristo ay hindi na paritong nasa laman. Yun po ay mga antikristo. Ang sabi rito na inyong narinig na darating at ngayoy nasa sanlibutan na. Nasa sanlibutan na o wala pa? Nandito na. Baka yung iba dyan, kapitbahay nyo lang, yung iba dyan katrabaho nyo, yung iba kaibigan nyo, yung iba kamag-anak nyo, hindi natin alam. Pangatlo, ito po yung last, paglaganap ng maling katuruan. Yan mga nakikita nyo po sa screen nyo ng mga pastor, mga prosperity gospel pastor po yan. Mga mega church ang tinuturuan yan dito sa Amerika. Mga nagsiyaman yan dito sa Amerika. Yan, katulad ni Joel Osteen. Milyonaryo po yan. Yan. Yan, si Cooper, yung nasa gilid ni Joel Osteen. Yan yung mga pastor na nagtuturo ng mga kasinungalingan, ng pagpapayaman dito sa mundo. 2 Timothy chapter 4 verse 3. Ang sabi ni Paul, sapagkat darating ang panahon na hindi na nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng kati, ng tainga, ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita. Maraming church ganito eh. Namimili na lang sila ng pastor na magtuturo sa kanila. Ay, ito ika. Ano to eh, pabor sa amin to. Hindi to nagtuturo ng against sa mga ginagawa namin. Ito na lang kunin natin. Magaling mag-joke to sa pulpito eh. Diba? Ang tunay na mga ngaral, kapatid, nangangaral kahit masakit sa pandinig. Kahit nakakasakit ng mga kapatiran. Yun po yung tunay na mga ngaral. Yung ipinapangaral, yung buong katuruan ng Panginoon. Hindi yung kung ano-ano lang ipinapangaral. Sabi ng pastor, ay, wag ko nga ipangaral to, baka matamaan si sister. Baka matamaan si brother, baka hindi na mag-church. Pag ganun yung pastor, wag nyo nang i-hire. Darating ang panahon, mga kapatid, ang Bangang Talinga Church, mag-hire po tayo ng pastor. Mag-hire po tayo ng ministro. Pag yung ministro na yon, sala sa init, sala sa lamig. Ano tawag doon sa atin? Balimbing. Ano? Bakit balimbing? Kasi kung ano lang yung gusto ng member mapakinggan, yun lang yung ituturo eh. Kaya kung ano-ano lang itinuturo, love your neighbor, ang sabi. How to pray. Paulit-ulit, gano'n lang ang tinuturo. Wala man lang mabibigat na doktrina tinuturo. Wala man lang mga masasakit sa puso na tinuturo. Alam niyo, pag tayo lalong lumalim sa Panginoon, mas lalo natin nakikita, Lord, sobrang sinner ko pala, Lord. Napakasama ko pala, Lord.
Pero pag tayo, hindi natin nakikita yung sarili nating makasalanan, isa lang po ibig sabihin nun, malayo yung distansya natin sa Lord. Kaya ang ministro, ang isang tagapangaral, dapat nangangaral kung ano yung itinuturo ng Panginoon. Masakit man o hindi. Bakit? Kasi po darating ang panahon, at ngayon na nga, na may mga kapatiran, may mga iglesia na magbubunton sa kanilang sarili ng guro na ayon sa kanilang sariling masamang pita. Hindi na nila titiisin yung magaling na aral, ayaw na nila yun. Mangangati yung tenga nila, parang pinipitik-pitik pag nakarinig ng magaling na aral. Ayaw nila yun, kasi tinatamaan sila. Mas gusto nila yung mga turo na hindi sila tatamaan. Yun ba yung gusto ng Church ng Bangantalinga? Na magkaroon? Huwag nawang mangyari, mga kapatid. Ano pa? Sabi sa verse 4, at ihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at ibabaling sa katha. Ayun. Itong mga pastor na to, hindi na maliban na ng mga mambola sa loob, sa harap ng pulpito. Patawa ng patawa, joke ng joke, halakhakan dito, halakhakan doon. Walang kaseryosohan. Alam nyo, si Brother Chris, kung naalala nyo si Brother Chris, nagsusumbong po yun sa akin minsan eh. Kasi doon daw sa Bicol, dami niya daw napapansin, mga pastor, patawa ng patawa. Sabi niya, Brother Rips, tingnan mo itong mga pastor na to. Walang malang itinuro na maganda sa pulpito, puro patawa. Sabi ko, Brother Chris, nangyayari na talaga yun na sinabi sa Bible, na maraming mga ministro, ganyan ang mangyayari. Patawa lang ng patawa, joke ng joke. Tapos pag uwi ng mga member sa church, anuin mo, ano natutunan mo sa sermon ni pastor? Wala. Puro patawa. Kaya salamat sa Panginoon, hindi ako marunong magpatawa eh. Hindi ako marunong magpatawa, marunong ako magpaiyak. Lalo na pag pag-uusapan katotohanan ng Bible. Nakakaiyak kasi pag taste good. Kasi po, ibig sabihin nun, mahal ka ng Panginoon. Tinutuwid ka ng Panginoon. Tinuturuan tayo ng Panginoon. Yun po ang ibig sabihin nun. Ngayon mga kapatid, katulad po lang sinabi ko, nandun pa lang tayo sa nakalagay na red dot dyan. Nandyan pa lang tayo. Sa susunod na linggo po, pag-uusapan natin yung after rapture. Ito po yung timeline. Pag-uusapan po natin yung timeline ng end of times. Yung judgment seat of Christ, yung marriage supper of the Lamb, yung 7 years of tribulation, yung return ni Kristo, yung millennium, yung final judgment, pag-uusapan po natin yan. Marami pa palang mangyayari. Akala kasi ng marami sa atin, pagbalik ni Christ, the end. Hindi pala ganun, Marami pa palang timeline na mangyayari, mga kapatid. At nakakalungkot, kasi maraming pastor hindi nagtuturo ng ganitong turo. Kaya mga tao, mga Kristiyano sa panahon natin ngayon, ligaw. Alam nyo, nung tinuro ko po to one time, Sister Letty, hindi makapaniwala eh. Sabi ni Sister Letty, alam mo, Brother Reps, ngayon ko palang narinig yan sa iyo, na tinuro sa akin. Sabi ko, sa tanda-tanda ko na, sabi ni Sister Letty, ngayon ko lang narinig yan, na meron pa palang millennium, may 1,000 years pa pala na maghahari si Kristo. Hindi niya alam. Bakit? Kasi puro joke lang yung mga pastor na tinuturo. Puro joke sa pulpito. Puro Christian living. Puro tithes and offering ang pinagtuturo. Wala man lang itinuturo katulad nito. Tandaan po natin, rapture is the beginning of the end. Yan po ang pasimula ng wakas. At ito po sa Thessalonica 4:15-17, ito yung sinasabi ko kanina, yung salitang caught up, aagawing kasama nila sa mga alapab. Basahin nyo na lang po yan. Yung salitang caught up kasi po, kasi sasabihin ng iba, meron bang salitang rapture sa Bible? Well, wala.
walang salitang rapture. Unang-una, bakit? Kasi po yung Bible, yung original Bible, sinulat sa Greek. Yung rapture, English word po yun eh. Pero, pag sinali natin yung Greek word, yung salitang harpaso, na Greek word ng caught up, tinranslate sa Latin, doon po natin nakuha yung salitang rapture. Doon sa Latin word na rapimur. Derived from the verb word rapio, meaning to seize, to snatch, or to take away. At nakikita po natin to sa mga verses sa Bible, sa Acts chapter 8, verse 39, nung panahon po na si Felipe kinuha ng Espiritu from the chariot, doon sa karwahe ng eunuch na tinuruan niya at binaptize niya. Acts chapter 8 verse 39, sinabi doon, he was caught away from the chariot. Sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 17, ito yung tinuturo ni Paul na we will be caught up in the clouds with the Lord. And then doon po sa Revelation chapter 12 verse 5, nagamit din po yung salitang caught up doon po sa prophecy patungkol kay Christ. Yung the son of the woman caught up unto God's throne. Basahin nyo na lang po yan. Kailan ba mangyayari ang second coming of Christ? Kailan ba? At saka yung rapture. Kasi isa lang yan eh. Parehong araw po yan eh. Yung rapture at saka yung ikalawang pagparito ni Christ, parehong araw po yan. Kailan mangyayari? Ang sabi ng Matthew chapter 24, 36 to 39, ngunit tungkol sa araw at oras na yaon, walang makakaalam. Pag sinabi ni Kibuloy, next year na, huwag kayo maniniwala kay Kibuloy. Kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. At kung paano ang araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Sapagkat gaya ng mga araw, bago nagkagunaw, sila'y nagsisikain, nagsisiinom, at nangag-aasawa at pinagpapag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong. At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw at sila'y tinangay na lahat, ay gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Mga kapatid, hindi natin concern kung kailan darating yun. Huwag tayong mag-isip, kailan ba darating yun? O ano-anong pinagagawa ng tao para lang malaman. Sabi niya ni Christ, walang makakaalam eh. Mas marunong pa ba tayo kay Christ? Ang dapat po nating gawin, magpakabanal po tayo. Paano tayo magpapakabanal? Ito po, ginagawa na natin. Nagtitipon-tipon tayo, nagpapaalalahanan tayo, gumagawa tayo ng mabuti sa kapwa, gumagawa tayo ng mabuti sa Diyos. Iniingatan natin ang ating pananampalataya. At sabi ni Christ, ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Yun po ang concern natin. Hindi natin concern kung kailan babalik si Christ. It's not our concern. Ang concern po natin, paano tayo maging handa sa pagharap kay Kristo? Paano tayo maging handa sa rapture? Let us pray that the rapture happen soon. Sooner than we think. Baka yung iba sa atin dito, ayaw pa. Lord, huwag ka munang darating ha. Hindi ko pa naabot yung goal ko. Ganun ba tayo? Lord, huwag ka munang darating kasi kare-retire ko lang eh. Kaya magalit tao eh. Pag pa, kare-retire ko lang, di ko pa na-enjoy yung retirement ko eh. Diba? Huwag natin, hayaan po natin yun, yung timeline ng Panginoon. Let God do His work. Pero gawin po natin yung dapat natin gawin dito sa lupa. Yung mission natin sa lupa. Yung purpose natin sa lupa. Kaya tayo nagkakaroon ng mga kapigatian. Yes, thank you Lord. Why? Kasi alam po natin na nagagawa natin yung will of the Lord. At iyon po yung ihanda natin sa ating sarili.
Mga kapatid, dito po nagtatapos ang ating mensahe. Naunawaan natin ang ating tema sa araw po na ito. At sa mga susunod po, sa susunod po na linggo loobin ng Lord, itutuloy po natin itong ating talakayan. At ito po ay may pamagat na End of Times After Rapture. Ayan. Ang ating pong talataan ay sa unang Korinto 15, 51 hanggang 53. Mga kapatid, dito po nagtatapos ating message. Sa mga naka-online po, maraming salamat po sa inyo, sa pagkanonood nyo, pagsusubaybay nyo. Patuloy po kayong ingatan, pagpalain ng Panginoon, ang banal na Espiritu ng Diyos ay sumainyo nawa. God bless po.